kakain yung suka niya. At yun namang babaeng baboy, kahit hugasan mo, pabanguhan mo, pabalik yun sa pusali pag nakawala. Merong ganung mga tao. Ang gusto yung kasamaan, yung pusali. Ang gusto yung mali, yung hindi tama. Isinuka na niya, kakainin niya pa uli. Ganon. Ang kahulugan nun, yung nasa Kawikaan. Dun sa Kawikaan, 26:11. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. May mga taong tawag ng Diyos mangmang, inuulit-ulit yung kanyang kamangmangan, yung kanyang ginagawang mali. Parang aso yun na bumabalik sa suka. Kung paano ang aso bumabalik sa suka, gayon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Kung paano ang baboy na nahugasan ay bumabalik sa pusali, ganon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Ano po ang punto natin? Meron tao sa labas, pero sa loob may pagkahayop. Pero meron pong mga tao, pakinggan nyo ako mga kababayan, no? Huwag kayong magagalit sa akin. Ulit-ulit kong sinasabi, pakinggan nyo lang. Salita po ng Diyos ang sinasabi ko. Wala akong idinadagdag. Binabasa ko lang. Pakinggan nyo ito. Meron pong mga tao na ang pagkatao niya labas, ang loob niya pagkahayop. Meron namang mga tao, ang pagkatao niyang labas, tao. Pero ang kanyang loob, pagkatao pa rin. Tawag ni Pablo, pagkataong loob. Tao pa rin siya sa loob, tao pa rin siya sa labas. Ano po ba ang kahulugan ng salitang tao sa Biblia? Ang kahulugan ng salitang tao, 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang orihinal na kahulugan po ng tao, yung nilalang ayon sa larawan ng Diyos, at binigyan ng Diyos ng karapatan maghari sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hayop, dun sa lower forms of creatures. Yun po ang original na kahulugan ng tao. Isang nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Isang bagay na mabuti. Isang bagay na hindi masama ang tao. Isang nilalang na hindi masama kasi nilalang sa larawan ng Diyos. Meron po ngayong mga tao sa labas, tao. Pero sa loob, hayop. Yan na ngayon ang pagkakaiba. May tao ngayon na nag-i-exist. Sa loob at sa labas, tao pa rin siya. Hindi pa rin siya masama. Pero merong mga tao ngayon, sa labas ay tao, sa loob, animal. Malupit. Ngayon, paano natin mararamdaman kung meron tayong pagkataong loob o pagkahayop? No? Ano po ang palatandaan kung ang nasa loob mo pagkatao pa rin o pagkahayop na? 7:22 ng Roma. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ayon, yung palang pagkataong loob, yun pala nakakaramdam ng ligaya o galak sa kautusan. Merong tao po galit sa kautusan eh. Merong tao galit sa Diyos eh. Gaya ng mga ateista. Merong tao galit sa kautusan, ayaw ng kautusan. Pero pag nararamdaman mo na natutuwa ka sa kautusan ng Diyos, halimbawa, huwag kang papatay. Ang pakiramdam mo, yun ang gusto mo, hindi ka papatay. No? Kaya kahit na galit ka na, hindi ka pumapatay. Meron tao, hindi galit, pumapatay na. Tao labas nun, hayop ang loob nun. Kasi, yung may pagkatao
natutuwa siya sa kautusan. Huwag kang mangangalo niya. Hindi nga siya nangangalo niya. Mahal niya asawa niya at tapat siya sa asawa. Meron pong lalaki galit sa asawa. Ang utos ng Diyos, iibigin mo yung asawa. Meron lalaki galit sa asawa. Bakit? Meron siya ibang kinakalantari galit na siya sa asawa niya na nagsilbi sa kanya sa loob ng 30, 25 taon. Ngayon galit na siya kung kausapin niya, pabalang, pasigaw, nagkamali ng konti, tatadyakan, sasampalin. Kasi meron na siyang ibang kinakalantaring babae. Ugaling hayop na siya. Hindi na siya marunong tumanaw ng utang na loob sa babae na naglingkod sa kanya ng 30 taon o 20 taon o 25 taon na ipinaglabas siya yung karsunsilyo niya, na yung kanyang brite, naiputan niya. Ganun ang babae. Naiput yung asawa sa brief, kung may kumakain, pasensya na kayo. Nagtatai siya, naiput sa brief. Sino maglalaba? Hindi ba yung babae? Yung babae na nagtitiis ng lahat ng sakripisyo, pagkaraan ng 25 taon, susuntukin mo, sasampalin mo, yung babaeng kumalinga sa'yo, naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo, naglinis ng bahay mo, nagbuntis ng anak mo, nagpalaki ng anak mo, ngayon galit na galit ka. Ano nasa loob mo? Pagkatao pa o pagkahayop na? Kasi kung pagkatao pa rin ang nasa loob mo, dapat maawa ka at ibigin mo yung asawa mo. Pakiramdaman mo, bakit ka ngayon ganun sa asawa mo? Ang nasa loob mo, pagkahayop na. Hindi ka na tao. Sinasabi ko lang sa Biblia, mayroon talagang mga hayop. Ang anyo tao, loob hayop. Ngayon, ano natin mararamdaman mga kapatid? Na ang nasa loob natin, pagkataong loob, hindi hayop. Ang pagkataong loob, nagagalak siya sa kautusan. Meron siyang ligaya sa kautusan, gaya ni David. Sa 48 ng awit, Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ngayon, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, sabi ni David. Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Parang ganito, mga kapatid, Pagkalimbawa, nakakaramdam ako ng merong isang tao na tulungan. Pupunta sa UNTV, nabigyan kasi siya ng libreng pustiso. Mahal din naman ang pustiso Tapos sabihin ng tao, salamat po kay Brother Eli sa pustiso. Ayoko na nung sanang marinig dun Hindi naman para tayo gumagawa, para ipagparangalan Pero, nakakaramdam ako ng kaligayahan sa loob. Nasunod ko yung utos na ibigin ng kapwa. May estudyante ng La Verdad nakatapos, may trabaho na ngayon. Nag-text sa akin, Brother Eli, salamat po. Mahirap lang kami kung hindi sa La Verdad, di ako makakapag-aral, di ako magkakatrabaho. Sabi nung kapatid. Natutuwa ako, hindi dahil sa pinapasalamatan niya ako. Natutuwa ako dahil nakatupad ako sa utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pakinggan natin ang ilan. Problemado noon si Ginang Pia Malyari kung saan pribadong eskwelahan niya papag-aarali ng anak na si Jehan dahil sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Isang Muslim at nakahulo-sulu si Ginang Malyari. Akala niya noon hindi tumatanggap ng hindi miyembro ng Members Church of God International o MCGI ang La Verdad Christian School. Hanggang sa napatunayan niya na mali pala ang sinasabi ng ibang tao at nagustuhan niya ang disiplinang ipinatutupad ng eskwelahan. Para sa puso at isip ko, number 1, La Verdad. Kasi lalo pang bumabait yung mga kabataan, lalo pa siyang bumait. Para naman kay Love Jessica M. Collis, sa karunungan sa eskwelahan ang kanyang natutuhan sa 4 na taon niyang pamamalagi sa La Verdad. Papaunin niya raw ito sa pagpursige niya sa kursong architecture sa isang universidad sa Maynila. There's many valuable life lessons na nakuha mo from the teachers and not just the lessons that you need
for academics. Ayon naman sa mami ni Love, Jess Kim, malaking tulong sa katulad niyang single parent ang scholarship program ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Fair, it's open for everybody, and talagang yung heart nila to help others. Very proud kami na pumasok dito yung anak mo. Sa pagtatapos kanina ng 279 na scholar na kasama sa unang batch ng K-12 program ng pamahalaan, nakita ng Department of Education ang potensyal ng eskwelahan na makapag-produce ng mga kabataang mag-aahon sa kanilang mga magulang sa kahirapan at magbabago sa kanilang buhay. Ang La Verdad Christian School nasa mapa na nasa record na ng Division of Pampanga as one of our best schools, even in the regional and even in the national. I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the same award that I gave to our public schools. We counted the number of winnings and we gave them the achievement award. And I'm sure if we count all the winnings that you had yesterday, you will be rank 1. Binigyan din naman ng founding chairman ng eskwelahan na si Brother Eli Soriano at presidente nitong si Dr. Daniel Razon sa mga estudyante ang importansya ng pagiging humble at grateful sa may lalang upang pumalaot pa sa kanilang mithiin sa buhay. Una niyong pag-aralan ng tumanaw ng utang na loob. Una sa Diyos, ikalawa sa mga nagpalaki sa inyo. Ikatlo, sa tinatawag nating pangalawang magulang sa eskwela, ang ating mga guro, our mentors. Saan man tayo makarating, ano man ang kaalamang ating makuha sa buhay na ito, ay maisip natin, hindi natin ito dapat na ipagmalaki. Hindi natin ito dapat na ipagyabang. Kung hindi ang ating maalala sa tuwina ay mayroong nagbibigay sa atin ito. Ayan, ang ibig ko lang ipakita, no, nakakagalak sa kalooban pagka nakakatupad ka sa utos na matulungan mo ang kapwa mo. Hindi dahil na nagpaparangalan ka o kaya nagyayabang ka, hindi. Meron pong damdamin sa mararamdaman nyo sa kalooban nyo. Kung ang nasa loob nyo ay pagkataong loob, natutuwa kayo sa kautusan ng Diyos. Mahalaga sa inyo ang kautusan. Pero pagka galit kayo sa kautusan, galit kayo sa Diyos, nakakatiyak ako kahit hindi ko nakikita yung nasa loob nyo. Ang nasa loob nyo, oso. Ang nasa loob nyo ay baboy bundok. O kaya ay asong bundok. Yung wolves. Ano? Ang nasa loob nyo ay pagkahayop at hindi pagkatao. Kayo mismo makaka-assess. Hindi ko naman kayo pwedeng hatulan, mga kababayan eh.